kami po ay magpapasalamat. Unang-una po sa ating Pangulo, kay Pangulong Rolly Agapito. Palakpakan naman po na si Pangulo. Nasaan po yata siya? May inaayos po yan, may meeting. Ano po? Siyempre kay Ma'am Marita Agapito, maraming salamat po sa inyong tulong para sa pagtitipon po natin ito. Palakpakan naman po na si Ma'am. Siyempre po, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng umattend dito po sa ating craft seminar. Alam naman po namin na medyo busy po kayo ngayon sa inyong mga taniman, pero napakulaki niyo pa rin po ang ating panyaya. Palakpakan naman po natin ang bawat isa. Okay, siyempre hindi naman po kami papayag na hindi niyo po kami makilala. Ano po, papakilala po ang aking grupo. Siya po ay naka-area sa Pampanga, Magalang, Mexico, Santa Ana, Arayat. Yung ating pong magiting na technician, Sir Jason Cunanan. Palakpakan naman po natin. Okay, syempre magpapakilala rin po ako. Ako po ay naka-area ng Bulacan at some part po ng Pampanga dito po sa Calantife, sa Bican Sinala, Baluco. Yan, area ko rin po yan. Ako po si Jim Samson, taga San Rafael, Bulacan po. Palakpakan naman po natin. Okay, mamaya ko na po ipapakilala yung ating guest speaker. Siya po yung speaker po natin mamaya. Okay, pumunta naman po tayo sa ating safety is our priority. Kasi sa jardin po, safety po ng ating mga farmers ang unang-unang po namin iniisip. Kaya po tinatawagan mo po ang ating kasamahan na si Sir Jason Cunanan para ipaliwanag po sa inyo. Una po sa lahat, good morning and happy Valentine's po sa mga both parents natin, ang lola at lola, sa mga lovers. Siyempre, alam naman po natin na hindi lang po ipopromote yung natin, yung mga product po natin. Ang una po kasi importante sa jardin po yung safety po ng ating mga farmers. Kaya ito po, in unlikely event or an emergency, do not panic. Katulad po ng in case of fire, ito po, dalawa lang po yung natin, pwede po tayo mag-exit, kakabilaan po. And then move quickly toward to the exit, provide the assembly area to be accounted for. In case of earthquake naman po, ito po, lock, cover, and hold. Katulad po sa fire po, pwede po tayo mag-exit kung saan po yung fire po natin, yung dalawang pinto po natin, at pumunta po tayo sa maluwag na area. Ito po, sa mga gabay ng wastong paggamit ng pamatay peste po. Siyempre meron din po tayo alamin ang peste at gumamit ng tamang pamatay peste po. Siyempre po, kapag mga insekto po ang papatayin po natin o eliminate po natin sa ating palayan, insecticide po. Kapag naman po mga buhol, molusicide po. At sa mga pandamo po, herbicide. And lastly po, yung pagpong mga fungus po. Ito po, fungicide, napapanahon po. Lalo na po sa mga ibang part po ng po natin, meron na po mga infestation po ng fungus. Pangalawa po, pagbili ng pamatay peste. Pag po ba si nanay pinabibili po ng pamatay peste ni tatay, ano po ba yung mostly ginagawa? Ayan. Ito po kasi, kailangan po natin i-discuss po sa inyo para kung sino po yung mga bibili, aware po. Kailangan po FPA certified po o registered. And then, dapat po hindi po tayo bibili ng mga siraang label o hindi po nakalagay sa tamang lagayan. Napakadelikado po nun. Halimbawa po hindi na po natin mabasa yung yung nakalagay po doon. Mahihirapan po tayo i-identify kung ano po ang dosage po nun. At the same time po yung pangalan ng gagamitin po nating pamatay peste. Baka iba na po baka herbicide na yun, o kaya baka non-selective po, madisgrasya pa po yung natin, yung halaman po natin. Pangatlo po, magbibiyaya o pagdadala ng pamatay peste. Ito po,
Kapag po bibili po tayong pamatay peste, i-separate po ng plastic sa mga pagkain po natin para hindi po natin ma-intake o mapunta po sa mga pagkain po natin yung pamatay peste. Ang apat, bago gamitin ang pamatay peste, ito po yung sinabi ko kanina, kailangan po mabasa po yung label. O ganito po, basahin ang label bago maghalo ng pamatay peste. Kung hindi man po ito mabasa, pwede po natin ipabasa sa mga anak po natin o sa mga kasamahan po natin na farmer na alam po basahin po yung label. Dito po napaka-importante po niyan. Gawa po nung halimbawa po baka sumusobra o kulang po yung gagamitin po natin o ihalo po natin dun sa mga knapsack sprayer po natin. Halimbawa po, meron po mga sprayer na 16 liter, meron po 20, meron po 25. Ngayon po, pag nakalagay po dun sa label, 100 ml per 16 liter, hindi nyo po nakita yung sprayer nyo po na 20 liters pala. So, matabang po yun. Lalong-lalo na po sa mga pamatay damo. Ngayon po, kailangan po natin dagdagan. Ayun po. Panglima po, habang gumagamit ng pamatay peste, ito po yung mga kailangan po natin. Magsuot ng akbang pananamit. Gaya po ng sombrero, pananggalang sa mata, at the same time po sa ilong, face mask po, t-shirt na may mahabang manggas, guantes, apron, pantalon. Ito po, optional po yung bota. Protection po natin sa mga ahas po sa palayan. Ito po, isa pa po sa mga importante po natin yung po mga pinaglagyan po natin ng mga hindi na po natin na ginamit ng mga bote. Kung pwede po, ay ibaon po natin. O yung pong mga pwede pa pong i-recycle. So mostly po sa mga po natin, wala po tayong nare-recycle. Ang maganda po doon, ibaon po para hindi po magamit po sa mga iba po pamatay peste pa. Ito po, pag po ba nag-i-spray po tayo, wag pong gumagamit po, wag pong nang gagamit ng yung pong tumatagas na sprayer. At the same time po, kapag po ba barato ang ating mga nozzle o pito, ano po ba yung ginagawa natin? Hinihipan po. Sir, sinusundot. Yan, tama naman po. Pero wag po nating ihipan kasi po baka bumalik po yung yung may lason, malason pa po tayo. O meron po tayong makitang mga pasyong ng palay o damo, yung namatigas-tigas po, sundutin na lang po. Ayan po. Ito pa po, kapag po ba malakas ang hangin, ano po ba yung strategy po natin doon? Natalikod po sa hangin. Kapag po may ikot po yung hangin, ikot din po ba? Ayun, napakaganda po. Ayan, bigyan ng jacket niya, sir. Tama naman po si sir. Kapag po paikot po yung hangin, pwede na muna po natin pagpaliban kahit mga 2 oras until po medyo bumabal po lakas ng hangin na kaya na po natin mag-spray. Lalong-lalo na po kapag mag-spray ka po ng planta mo, hindi po equally divided po yung yung lason na gagamitin. Tapos po, pagka makikita nyo po, parang wavy po yung meron pa mga natitirang mga hindi na-sprayan. Tama po ba? Opo, tama po yan. Ngayon po, sa pang-anim po, pagkatapos magbomba, ito po, ugasan po yung kamay. Tapos po, yung pinagamitan po natin ng damit, huwag po natin isasama dun sa mga damit po na sa mga, po natin, sa bahay po natin. Laban po natin agad po yung ginamit po natin mga pagamitan po o kasuotan. Tapos po, maligo, siguro, magpahinga muna po bago po maligo. Ayan. Kapag tatago naman po, huwag po hayaang abot po ng mga bata yung mga pinagamit po nating pamatay peste. Ilagay po natin sa taas para kung mayroon po mga sobra, magamit pa po natin sa susunod. Ano po tala? Anong ideal time ng pag-bomba? Kasi usually ang matagal dito. Diba, minsan ba, tama ba na mag-bomba ng may galulan? Tama ba na hindi ka Tama ba na umaga o hapon? Yes po.
Yung po sa timing of application, madidiscuss po yan sir, mamaya po sa speaker po natin. Para po ano po natin yung mga ano. Ngayon po kasi sir, mga safety muna po. Maabot po tayo sir. Titignan po natin mamaya. Masasagot po ni, ano po yan, ni Sir Giovanni po speaker po natin. Yun lamang po, huling katanungan po, nasusunod po ba yung mga ano po natin? Pero hindi. Ito po, mga ano lang po, mga pangalaala po. Alam ko lang po, yung iba nasusunod. Pero kung kakayanin po, para sa mga safety po ng farmer and next generation po natin. Para mahaba pa po yung maging journey po natin sa farming. Yun lamang po, thank you po. Okay, palakpakan naman natin. Sir Jason, maliwanag po ba yung paliwanag? Okay, mas maganda po, nasusunod po natin para safety po tayong lahat. Ano po? Okay, pumunta naman po tayo sa ating early bird special. Ito po yung mga maagang dumating kanina. Mga alas 6 ng umaga, nandito na ano, kapag attendance na. Kukuha po kami ng 10 sa attendance. Punta po kayo dito, bibigyan po namin kayo ng munting regalo. Ano po? Okay. Siyempre, number 1, unang-una, si Sir Rolando Agapito. Proxy po dito, proxy. Kung wala po si Pangulo. Number 2, si Tata Soylo Torres. Ma'am Marita Agapito. Sir Mark ano po ba? Mark Aaron. James Campos. Nam Lee. Pampito, Rolando Gamboa. Pangulo, Norberto Pangan. Punta po dito sa harap yung mga tinatawag. Pangsyam, si Ma'am Annabel Campos. Pangsampo, si Sir, ano po ba ito? Ninyo ba? Ninyo po ba rin? Ninyo? Number 10 ma? Okay, punta po dito sa harap. Punta po. Nyo. Punta po dito. Bigyan po namin kayo ng munting regalo. Ano? Nag-picture po tayo para may remembrance po kami. Yung huli po, meron po mamaya. May lunch po tayo dyan. Ma'am, sige po. Punta po kayo dito. Punta po kayo dito. Ma'am, punta po. Kasi Rolly, baka may yan. Ilang po yan? Bigay niyo po kay Sir Rolly. Sino pa? May tatlo pa. Ano, kukuha po tayo dito sa Pang Arceli Campos, Dennis Campos, Daniel Salvador. Punta po dito sa harap. Okay, mag-picture po tayo. Sir, camera sir. Alam po kayo, ma'am? Dito po ang harap. Dito. Okay, waki po, waki. Waki. Tingin po sa camera. Okay, thank you po. Okay, maraming salamat po sa lahat ng maagang dumating kanina. Kung mga nakakuha po ng long sleeve, sila po yung wala ng lunch mamaya. Okay po ba yan? Biro po, lahat po tayo magkakaroon. Ano po? Okay, hindi ko na po papatagalin. Siyempre po, ipapakilala ko na po ang ating speaker. Yung palang mga nasa likod, pwede po dito sa harap po. May mga upuan pa para hindi po tayo magsiksingin dyan. Dito po sa harap. Opo. Dito po para maganda ang usapan po natin. Para maganda po tingnan na dito po tayo sa harap. Okay, papakilala ko na po ang ating speaker po ngayong araw. Siya po ay nagmula pa sa San Jose City, Nueva Ecija. Siya po ay 10 years bilang technician. Kamukha po namin.
Dahil nga po sa taglay na sipag ng ating guest speaker, siya po ay na-promote bilang Field Promo Leader ang nasasakupan po niyang probinsya, Bulacan, Pampanga, and Bataan. Kaya po kung meron po tayong mga katanungan na hindi po natin nasusolusyonan sa ating mga bukiran, itanong na po natin ngayong araw. Libreng-libre lang po yan. Sigurado, masasagot po ng ating speaker. Kaya hindi ko na po papatagalin. Pinapakilala ko po ang ating speaker, si Sir Giovanni Davis. Palakpakan naman po natin. Hello. So, good morning po sa ating lahat, mga partners, mga kasama. So, kamusta po pagsasama ngayon? Magastos, ano po? Opo. So, ano na bang stage ng palay nyo dito? Nakatanik na po ba kayo? Topless na ba? Ano po ba? Ilang pataba na po kayo dito halos? Isa pa, pangalawa na kay tatay, nakita ko nagpapataba eh. So yung karamihan isa. So ibig sabihin nasa mga 20 to 30 days pa lang ang palay. Okay, so bago po natin umpisahan, may tanong kanina kung anong oras daw po dapat mag-display ng mga pestisidyo. Sino yung nagtanong na yun? Sir, gano'n nakatagal kayo magsaka? Bago pa lang, kaya tinatanong niya Sir Eno po. So ganito po yun, depende po sa pesticide yung i-apply po natin. Kung ang i-apply po natin sir ay insecticide, kailangan po yung maga, yung wala pang araw, nag-a-apply na po tayo. Bakit? Ang mga insekto po kasi kapag may mga araw na ho, nakatago na sila. Karamihan po ng insekto, nocturnal insect, takot sila sa araw. Ngayon, kailangan po, medyo madilim-dilim pa lang, alas 6 o 5:30, nag-a-apply na po ng insecticide. Kahit kung may hamog yun. Kasi hindi naman, ang papatay naman po natin insekto. Ngayon sir, kung ang i-apply po natin ay mga foliar fertilizer, kailangan po sir walang hamog. Bakit? Ang hamog po kasi, nakakadagdag dun sa dosage na nilalagay natin tubig dun sa sprayer. So meaning kung ito ay palay, daw ng palay, nag-apply ka ng foliar, may mga tubig-tubig pa yan, hindi makapasok yung foliar sa stomata ng halaman. So babagsak lang po yung hamog, sayang lang po yung foliar natin. Okay, maliwanag tayo. Pagdating naman po sa fungicide at sa fungicide, so kahit po, ganoon din po, wala rin pong hamog. Fungicide and foliar, pero sa insecticide at herbicide, kailangan po umaga. Ano po? Depende po sa lason natin i-apply. So, ano ko po ba yung tanong niyo, sir? Opo, napaka-importante kasi nung pag-application Okay. Tapos, sir, ang timing, sir, huwag lalagpas po ng 9. Kasi ang halaman po, may stomata yan. Pag yung matirik na araw, nag-close po yung stomata. May malilit na pores po kasi ang halaman. Pag nag-close na po yan, kahit ano po apply, mahirap pong tumalab. Okay? Kaya kailangan po, depende sa sinabi ko, pwedeng afternoon, late afternoon, or sa umaga. At depende pa rin po kung anong lason ang i-apply po natin. Yung sa category ko nga po sinasabi ko. Okay? Maliwanag, sir? So, dumako po tayo, ano po daw po ba yung nakaka-apekto? Yes, sir? Yung herbicide naman, kahit baka tamagan, pwede ito ba? Ay, kailangan, sir, sa umaga din yung part po ng mga 7. Yes, sir. Nasa tama yung Kasi, yung sabi ko kanina may stomata yung halaman. Yung damo may stomata, may maliit na pores po yan. Pag close na po yung pores ng mga damo, mahirap po makapag-penetrate yung lason sa ilalim ng sa katawan po ng halaman. So meaning, mamamatay siya pero matagal. Yun tatay, kailangan hindi rin po mainit. Pero po sa glyphosate, yung pang-clearing, kahit anong oras po yun sir, walang problema. Alam ang problema doon. Opo, wag lang po sa may palay. Kasi inaalagaan po natin yung madaling pagpatay po ng mga damo po sa ating palay. Okay, maliwanag po? So tuloy na po tayo. So ano po ba yung factor na nakaka-apekto sa pagbaba po ng ating ani? So magagaling po tayo magsasaka. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay magaling tayo or meron po kasing tinatawag po tayong natural calamities. Sa gaano po tayo karami ng pera, kayaman, kung ang dumating po sa atin ay mga kalamidad, hindi po natin masusolusyonan yun. Tulad po ng tulad po ng typhoons, sige nga po, may solusyon po ba sa typhoon?
Paghahanda, siguro, maaari, at pagdarasal. Meron po tayong solusyon dyan, at saka yung tagtuyot. So, ang magpipilit po dyan ay climate. So, hindi po natin masusolusyonan yan. Pangalawa po, yung tamang binhi. Tama po, marami hong binhi. Kaya lang, ano po yung tamang binhi na dapat natin i-apply po sa ating lugar? So, meron na po tayong inbreed, meron na rin po tayong hybrid. Compare po sa hybrid and inbreed, mas malaki po ang inaani ng hybrid. Tama po ba? Kung aani po kayo sa inbreed ng 100, ito po, aani po kayo ng 150 hanggang 200 sa hybrid. So, ganun po. Ang problema, hindi adaptable po yung binhi natin sa mga ibang lugar. Tama po ba? So, may mga binhi po tayo, hindi na-adapt po sa tag-ulan, hindi po adapt po sa tag-araw. So, kailangan po, tamang binhi po. So, yung ikatlo, ito po nagiging problema. Ito yung mga peste na umaatake sa ating palayan, tulad po ng kuhol, ng damo, ng insekto, at mga sakit. Ito po ba ay nangyayari po sa inyo? Yung kuhol, umaatake sa palayan nyo? Kuhol. Eh, yung damo po, umaatake sa inyo? Okay. Insekto, umaatake din. At sakit po, umaatake, di ba? Tulad ng mga baltek, yan po yung mga tinatawag na diseases. So halos po lahat yan, dyan ho nagkakaroon po ng malaking factor kaya bumababa ang ating ani kapag hindi po nasolusyonan. Okay? So may mga lason para dyan, so hindi lahat po ng lason ay tama pong pangtapat po sa mga solusyon po natin. Mamaya malalaman po natin. Then plant nutrition, yan po, hindi po paramihan ng pataba ito. Timing ng application, at siyempre kailangan po natin ng soil conditioner na tulong po upang sa ganon makabulas po ang ating halaman kasi wala naman po tayong nabibiling pataba kundi NPK, nitrogen, phosphorus at potassium. So yung mga micronutrients po na kailangan po ng halaman, so kailangan din po ng ating halaman parang sa tao lang, hindi lang kailangan po kumain, hindi lang kailangan po uminom ng tubig, kailangan po din ng vitamina upang sa ganon maging malusog po ang ating katawan at immune system. Ganon din po sa halaman. Okay, pag-aaralan din po natin yan, ano po ang dapat po nating i-apply po ng mga plant nutrition sa ating mga pananim. Okay? Expectation po ng mga magsasaka, maganda po ang ating mga palay. Tama po ba? Ine-expect po natin yan eh. Dahil ang pagpapalay po ay isang negosyo. So, siyempre, kapag maganda ang palay po natin, maganda ang ani natin, nakangiti po tayo, masayahin. At marami po tayong kikitain pera. So, magagawa po natin yung mga pangarap natin sa pamilya, makapagpapatayo po tayo ng bahay, ay bibigay po natin yung pangangailangan po nila. So, in reality daw po, pag inatake po kayo ng peste, ganito po ang mangyayari sa palay nyo. Ano po umatake dito? Ha? Sino po magsasaka matagal na dyan? Ano nagkaroon ng ganito? Ano po to? Namumuti po yung palay. Uban, tatay. Anong matake tatay doon? Stem borer. Tama po. Stem borer po yan. Yan po yung tinatawag na whiteheads o uban sa atin. So, malungkot yung magsasaka kasi nakita niyang ganyan ang palay niya. Kahit anong spray mo dito sa atay, kahit anong spray niyo po dito, wala na akong solusyon dyan. Eh kasi hindi siya naka-time mag-spray kaya nga doon papasok ang timing ng application. Okay? So, malungkot siya dahil maliit ang kita. Siyempre, dahil maliit ang kita, gusto nyo ba maging ganito ang mukha nyo? Ha? Talagang hindi mapakali, hindi mo maipit ka mukasim. Eka nga. Okay? So, ayaw mo natin mangyari yan, kaya ako kami sa Jardine, patuloy po ang aming paglilingkod ho sa inyo, na bahagi po sa inyong mga teknolohiya at mga tamang lason na kailangan po natin gamitin. Kaya po ang Jardine ay may 3 P patungo sa masaganang ani. Ano yung 3 P na yan? Ito lang po ang susundin natin. Paghahanda, pang-nutrition at pang-protection. Okay? Sa paghahanda po, siyempre, kailangan po natin na binhi po, di ba? Siyempre, una kong inahanda, ano po? Tatay Soylo, ano unang inahanda? Maliban sa pera. Siyempre, kahit na nakalamplep ka, wala kang binhi, itatanim. Ano ba ang hangad nyo sa isang binhi? Ano bang hinahanap nyo katangay sa isang binhi, Tatay Soylo? Malakas kumani, number 1. Matibay sa sakit, ano pa? Magandang bigas.
Okay, lahat po yan gusto natin. Pero may dadagdag po ako sa inyo. Gusto nyo ba ang binhi? Aanihin lang po ng 90 days. 90 days. Pero pwede mong itanim siya ng 3 cropping. 90 days po 90-90. Hanggang sa pagkasabog po yun. Hanggang sa ano po, 90 days po siya. Tinatanim. Ano pong variety tayo? 480. Oh. Ito po ay hybrid tatay. Itong i-discuss ko po sa inyo yung bago naming binhi. Hybrid po ito, pero pwede po sa tag-ulan, pwede po sa panag-araw. At hindi po ganun kataasan po yung kanyang katawan. Kasi ang kuminsan iniiwasan natin, lalo-lalo sa tag-ulan, yung matatangkad kasi mabuwalin. Ito po katamtaman lang po. At ang maganda po rito, maganda po ang kanyang bulas at marami pong binutin. So hindi ko na patatagalin. Magtanim ay biro daw po. So pangkaraniwan pagtatanim ng palay, tama po ba Tatay Soilo? 2 beses lang pangkaraniwan. Pero pangkaraniwan, 2 tatay ito. Tama po, isang wet, isang dry season. Tama po. Itong panahon na ito, ano pong season to? Dry season. Kaya dapat dyan din po kayo gumamit ng maraming lason dyan kasi kayo makakabawi. Diba? Diyan po yung malaking porsyento na malakas kumani sa dry season. Tatay. Kaya tatay ko dinidiscuss para masubukan nyo po yung susunod na cropping. Kasi hindi po, naka-timing po sa inyo kasi magtatanim naman po kayo sa susunod, di ba? So subukan po natin ito. So, ituloy po natin yung magandang binhi na bago po sa atin. Malaki ang puhunan, tama po ba? Pagod tayo. Then, kuminsan, balik ang kita. Tama po ba? Karaniwang itinatanim ay aanihin sa loob ng 110 to 120 days ng palay. Opo, depende po sa variety tatay. Pero pangkaraniwan po, 110 to 100. Opo, tatay, depende po sa So, madaming maaaring mangyari sa 4 na buwan. Tama po ba? Kasi magtatanim po kayo, kailan po ang tanim niyo tatay? Yung pinaka-main. Anong buwan? Yung main crop. Main crop. Ito po, kailan po kayo nagtanim kayo? January. Sabihin natin January po ano? January, February, March. O April, tayo. April. Kailan uli ang tanim nyo? Ibig sabihin, sample lang kung talagang magtatanim lang ko tayo. Kunwari lang tayo. Hindi nga tayo, kunwari lang na maganda yung tubig. April, susunod, July? July na lang kamo, April. May, June, July, 3 buwan ang nawala. Di ba? 3 buwan. Yun ang sinasabi ko po dito. Maraming mangyayari sa 4 na buwan. Di ba? Maaaring pag tinanim po natin yung ganung buwan, pwede pa tayo kumani. Okay? So maraming sanhi para madili ang pagtatanim. Yun sinasabi ni Tatay Soilo. Maraming dahilan para madili ang pagtatanim. Una po, yung panahon. Yung pangalawa, yung source of water. Napaka-importante. Di ba? Yun ang problema. Ang nawalang panahon, nawawala rin ang pagkakataon nyo pong kumita. Tama po ba yun? Okay. Kung mabilis anihin, mabilis ka rin makakabawi. Birin nyo po 90 days lang yung palay. 80 to 90 days, aanihin mo na. Hybrid tatay, 85 to 90 days, pwede mo na anihin. Mamaya po, sunod-sunod lang po. Maaaring magtanim hanggang 3 beses itong binhi po na ito. 3 beses po. Ayun, tay. Okay. Maikli ang panahon bago anihin ang palay. Makakaiwas sa pagsalanta ng masamang panahon, makakatipid po sa gastos, makakahabol sa pagtatanim kung mahuli man kayo. Di ba? May mga pagkakataon na delay na po ang pagtatanim. Di ba? Makakahabol po kayo dahil 85 to 90 days, pwede nyo na pong anihin ito. Sabi na, yung 90 days niya, siya namin pinapalit. Ayun sir, pwede po yun. Nandito na po.
Ang makabago po nating binhi, 1 taon, 3 ani, 1995 TH35. Kaya tinawag po 1995, 90 to 95 days o 85 days so pwede po na po natin anihin, depende po sa ating pag-aalaga. So, meron na po bang nakasubok nito? Wala pa po. Tama po naman kayo, wala pa nakasubok kasi ngayon po pa lang po, semi-loans pa lang po ito, semi-loans. Okay? Sa mga suki po, kay po, kay Baliwag Marketing, may available po ngayon. Kay Ma'am Joy, o sa main. Sa main po. Sa may Baliwag Marketing sa main. Opo, doon po. Okay? So, kilalanin na po natin ang ating mga bagong TH35 Hybrid Rice Seeds. Ang ating TH35 ay nagmula po sa Mahiko International. Ang Mahiko International po ay isa po siyang Vietnam company. So, yan po tanyag at matagal ang pinakatiwalang seed company. Pinakamabilis na anihin na variety hanggang 90 to 95 lamang po. Ultra early maturity po. Maraming maturity pero ito ang po ngayon, mabilis anihin. Maaari nang magtatlong cropping sa isang taon. At yung sinasabi nyo kanina, kahit tatakulan, hindi po siya dapain. Okay? Ano pa pong katangian ng TH35 1995? Mataas ang angin, umaabot po ng 10 metric tons per hectare. Kung wet season po, 7 to 9 metric tons lang po. Tatay Soy, ilan ang 10 metric tons? Ilan ang 10 metric tons, Jim? Ha? 10 tons. Ilan kanyo sa isang hektarya? Compute mo nga. 1,000 sa? 1,000 po. 10 metric tons daw po. Ibig sabihin, umabot na 200 kabans per hectare. Yan po ay minimum pa lamang po yan ha. Subukan po natin. Okay. Yung 10 metric tons natin nun, tag-araw. Huwag nyo namang expect sa takulan ganun din. Kung sa takulan po, 7 to 9 metric tons lang po. Sa tech cropping, mas bumababa siya, 6 to 7 metric tons na lang. Opo, totoo po. Alam niyo po ba sa Nueva Ecija, unang pong dinemo yan? May mga ilan na pong sumubok at nag-cropping. Actually, may demo po kami Tatay Soylo sa saan yun? San Juan ba? Yung demo sa San Miguel? Barangay Pag-asa, San Miguel, Bulacan. So, just in case Tatay Soylo o sino man dito, pag ipapakita po namin yung variety Tatay Soylo, pwede ko po ba namin kayong sunduin? Dalhin po doon sa San Miguel, iuwi din po namin kayo. Apo, hindi. Static crop pa rin po siya. Para makita nyo po yung butil. Makikita nyo po yung suwi. Makipag-coordinate po kay Pangulo o kay Ma'am Marita na siguro pre-service na lang po, susunduin ko na lang po kayo, dadalhin ko kayo doon para makita niyo po yung variety ng demo po namin doon. Papunta pong Kawayan Bugtong tayo. Apo, susunduin ko po kayo, ibabalik ko din po kayo dito ng buo. Ha? Nakatanim po, makikita niyo po, paano na yun. Makikita niyo na po yung binutil noon, tsaka itintik po noong March po, bali March po, ang namin, mga 3rd week ng March. Pwede rin naman po natin i-video, pero mas maganda kung personally makita din po natin. Apo. Actually, hindi isang hektarya yun. Isang pinitak lang. So, ma-range na ho natin yun, yung isang pinitak, kung ilan po inaani doon. Actually, yung isang pinitak, hati pa eh. Dalawang variety yun eh. Kaya kalating pinitak lang. Parang sample demo lang po siya, pero ide-demo po namin yung pagdating po ng March. Okay? So,
Opo. Opo. Isusunduin ko po kayo. May promo man naman po ako. May sasakyan naman po ako. Siguro mga ilan-ilan, 10 katao dito, may dala ko po doon. Opo, opo. Boss, nabanggit nyo, awak ng Bataan, di ba Bataan? Yes, sir. Tama, no? Mm. Sa Bataan kasi, nung nagpupunta ako ng Dinalupian, Okay. ang tao doon, 3 beses talaga sila nagsasama. Saan po banda yun, sir? Dinalupian po. Free trapping sila doon. Yes po. Maganda ka lang i-promote din doon. Opo. Mm. Hindi kasi kaya ganun na ano kayo, pinilalated ko yung tanong ko. Dito kasi, the most na problema talaga na Tubig. Tubig, opo. Ngayon, sa mga area na puntaan nyo, ideal ba na maglagay ng puweba? Kasi sila nag-ibig sila kaya walang limol yung patalim. Sir, sa totoo lang po, napakagastos kasi ng tipwell, sir, ano po. Pero, I suggested po na kung talagang ang inyong irrigation ay hindi mo maganda at nadidelay po yung inyong hanap buhay, so kailangan po natin isakripisyong magpatayo po ng tipwell. Kung maganda po ang tubig po rito, kasi may mga nagtitipwell, walang tubig, mahina ang balong, depende po kung malakas ang balong dito, sir. Yan po. Okay, tuloy po tayo, sir. Marami pa tayong mga produkto. So, yan po, madaming butil po, umaabot po sa 220 field grains. Pag sinabing field grains, 220 binutil sa isang inuhay na may laman. 220 binutil. So, matibay po ang tiliring katamtamang taas ng 90 to 95 cm. Sino po may metro dyan? May metro ay dyan. Metro. Tatay Agapita. May metro kayo. O kaya hindi yung mitida lang. Para makita lang mo natin yung 90 to 95 cm, sir. Isang metro. Alam niyo na po yun. Gano'n po ba kalaki isang metro, sir? Isang gano'n, di ba? Pag yung nagkakat tayo, medyo i-gano'n yun ng konti. Gano'n lang pong ataas yan. Okay? Madaming suwi, umaabot po sa 14 hanggang 24 na tillers. Suwi, tillers. Yun po yung sinasabi. 14 hanggang 24 tillers. So, napakadami po. Long and slender grain. Pag sinabing long grain po siya, long grain, mahaba, na medyo pa-sexy. Ganun po ang labanan yan. Ngayon po, ngayon naman yan, gano'n parata kung saan. Ito nga po, tatay. Yung uhay, yung mga Sabay si TV dito. Ito. Yan lang po. Yan lang po siya. Yung takpan niya. Opo. Di po, mula sa lupa po yun. Mula sa lupa lang yun. 90 to 95 cm po eh. I-convert mo nga sa metro ba? Ganun mo sa lupa eh. So long grain po siya, maganda long grain, hindi po malilit ang binutin niya. Pahaba. Then mataas po ang milling recovery po nito na kapag nagpakiskis po ay ng 10 kaban na palay, ang maiuwi niyo po ay 7 kaban na bigas. Mataas po ang recovery, milling recovery po niya. Opo, manipis kaya mapintog po siya. Okay? Sa pagpapataba naman po, hindi naman po mahirap. Ayan lang po ang gagawin po natin.
Kapag wet season po, 2 bag lang po ng urea. Then sa dry season po, 3 bag. Okay. Saan po yun? Sa basal. Sa 1 hectare po yan. Opo. 2 bag, sa tag-ulan po ulitin ko. 2 bag na urea, 3 bag na replica 14 po siya. Ayun po, replica 14. Sa 1 hektarya. Okay. Pagdating po sa Tagalaw, 3 bag lang po na urea. Ayan po, urea. Wala na pong 14. Okay? Pagdating po sa second application po, 12 to 14 days po, mag-a-apply na po tayo. Okay, 12 to 14 days. Yung una, 7 days. Susunod po, 12 to 14 days. Gagamit naman po kayo ng 2 bag. Na ano po? Replica 14. Sa Tag-Alaw naman po, 4 na bag. Replica 14. Okay? Pagdating po sa last po, sa top test, 20 to 25 days po, gagamit po na kayo ng urea. Yung top test na po ito ha. Kalating urea po at 0060 o Morin Potash na 1 bag, paghahaluin nyo. Potash. Kasi top test na po tatay yun para sa suwi na ng palay yun. Okay? Maliwanag po ha. Pagdating po sa Tag-Araw, 1 bag na lang po na urea at 1 bag din po ng Morin Potash. Yan po ang kanyang fertilization protocol po o requirements sa binhi po namin. Dapat ngayon ito, mapicture nyo kung may picture kayo para kung bibili ho kayo, meron po ay guidelines. Ilang beses isabog yung pataba? 3 beses tatay. Uunitin ko po ulit, 3 beses. Una, 1 linggo. Ito po ay transplanting po ha. Baka magkamali, transplanting ito pinag-uusapan natin. Sa sabong tanim, iba na naman. 12 to 14 days naman po yung pangalawang application. Then, ikatlong application po, 20 to 25 days. Huwag po kayo mag-alala, sir. Ito po yung sabong tanim. Lahat po ng iniisip nyo ay nandito rin po. Okay. 12 days po, after sabong daw po, gagamit daw po kayo na 2 bag na urea, 3 bag po ng replica 14 pagsasamahin nyo. Yun yung basal. Halo po. Halo yun. Pero pag sa Tag-Araw, 3 bag lang ng urea. Okay? Wala pong 14. Meron po saan po sa wet season. Pero po sa dry season, wala. Maliwanag ha? Sa dry season, walang 14. Pero sa wet season, meron. Basal po, 12 days po. Makita niyo po yung comparison. Ibabalik ko po ha. Nawala na. Tignan niyo po, kung kapag transplanted, 7 days po kayo magbabasal na kung transplanted. 7 days ha? Pero pagdating po dito, 12 days po pagsabog tanim. 12 days po siya. Pagdating po sa second application o yung side dress, 20 to 25 days. Pero pagdating po sa transplanted, kan na po ito, top test na po ito. Pero dito side test pa lang po pagsasabog tanim. 2 bag po na replica 14 at sa dry season naman po 4 na bag na urea ay replica 14 at saka 1 bag na urea. Pagsasamahin niyo po yun. Okay? Sa top test na po, 35 days na po palay nyo, top test na po yun. Opo, may 1 buwan. Gagamit po kayo ng kalating kilong 4600. Ito po sa wet season na at 1 bag pong Morin Potash. Pagdating naman po sa dry season, 1 bag at 1 bag din po na Morin Potash. So meaning, gagamit po kayo sa wet season sa abuan po ng 8.5 bags na pataba. Compare po sa 12 bags po na pataba kapag dry season. Okay? Maliwanag po ba? Okay. Okay, mamaya po yung presyo. So, harvest cost and harvest management,
Harvest 90 up to 95% maturity, no shattering for standing dry, up to 14% moisture content for up to 6 months storage. Yan po ang kanyang harvest management na tinatawag. Okay? Okay. So, bago po natin ituloy ang ating usapan, magbibigay po ng PO yung mga kasama ko. Brad, bigay kay PO. Sino po ang gustong umorder sa amin ng binhi nito this coming season? Ilagay nyo po kung ilan yung kailangan. Opo, ilalagay nyo po dyan anong buwan. Para pupunta po ay ng technician, i-remind po sa iyo, sir, kukunin nyo na po ba? Ganon. Ayun, magkano? Yung sinabi sa'yo, 1.3. Now, ang presyo po nito, ang 3 kilos no, 1,300 po. Nakakailangan po kayo ng balik po natin ha, hindi ko na, wait lang ba? Ayun. Kung sa inbreed varieties po, kailangan niyo po ng 15 kilos kung tanim kayo. Tanim ha. Kung sabog, ano ba? Inbreed yun. Hindi, inbreed yun eh. Ito siguro. Manulit na eh. Oo. Hindi. Sa lipat niya. Sabog eh. Dodoblin nyo lang po. Dodoblin nyo po lang sa sabog. Kasi sabog po yun eh. Nakakailangan po kayo ng 24 to 30 kilos. 24 to 30 kilos sa sabog tanim. Sa isang hektarya. Okay, maliwanag po. Okay. So magbigay po muna po kami ng PO bago po kami mag-discuss sa mga pestisidyo para malaman po natin. 1,300 po. Nakakalimutan yung presyo, no? 1,300 po. 3 kilo po. 1 po. 3 kilos. 3 kilos, sir. Divide sa 3. 400 plus na. Opo. Kasi nakapack po yun, sir, ng 3 kilos. Kung 15 kilos po, ay, 1,3 times 5. 6,500 po ang 15 kilos. Kung sa sabog naman po, yung 24 kilos, walo po ano? 10,400 po ang sabog. Compare po sa 6,500. Mas mataas po kasi bilhin. So ilagay niyo po dyan, pangalan, address, contact number. Ilagay niyo po kung ilang kilo po o lagay niyo po 1 hectare, 2 hectare sabog, lagay niyo po. At anong buwan niyo po kailangan? Kung gusto niyo sumubok, ito'y subok. Huwag niyo po lahatin yung, kunyari may 5 hektarya ka, huwag lahat 5 hektarya. Sumubok kayo, 1 hektarya, 2 hektarya, yun lang, ganun lang po, subok lang muna. I-try mo muna niyo po sa 1 hektarya, 2 hektarya, ganun lang po. Depende po sa luwag ng inyong sinasaka. Huwag po kayo mabibiglayin muna kasi subok niyo lang po yan. Parang trial niyo sa sarili niyo yan para makita niyo po at malaman niyo po yung kagandahan po ng ating binhi. Sige. Sige, fill up muna po kayo, sir, mga ma'am. Opo. Yan po, ilagay niyo lang po dyan kung kailan niyo kailangan. So, ipapalo po namin kayo, o ma'am, yung order niyo pong binhi ay i-go-go na po ba natin? Hindi naman yan i-deliver hanggat wala pang second follow-up eh. Ipapalo pa kayo. Ipapalo namin kayo. Ma'am, ready na po ba kayo na kunin po yung binhi? Pag sinabing oo, dadalhin na po namin.
Kasi karamihan po rito, mga babae, baka yung decision making po ng inyong asawa, hindi magtugma, mag-aaway lang po kayong dalawa. Pero yung mga kalalakihan dito, sigurado po, sila na po magdi-decide mismo yan. Opo, meron na po pala ang PO. Bali po dun sa taas ilalagay po yung pangalan, address po para tsaka po yung contact. Kung sakali man po kapag kailangan nyo na po, makontak po kayo. And then po sa baba po, dito dun sa product po, dito. Dito po natin isusulat yung product. Pwede po sa Tagaw yan. And then yung dami po ng kailangan at kung kailan po. Pwede nyo pong ilagay doon ngayon or sa kailan po, kung anong buwan. Kailangan po yung personal information nyo po, ilagay nyo po para matawagan po. Ayan po yung ano po natin, TH35 1995. Yes po. Ito pa yung pangalan niya, no? TH3-5 1995. Kaya pangalan po natin na 90 to 95 days lang po yung maturity. Yes po, makakarating po dyan. Opo, Tay, pag may order kayo, hindi ikaan natin kayo igagas. Igaganon natin. Opo, wala akong problema kayo sa inyo. Lagay nyo lang po kung ilan yung orderin nyo pang ilang Italia. O, lagay nyo po, 20 tayo. 30 kilos, kamo lang tayo. 30 kilos. O, ilang tones? Opo. Susunduin po namin, sige. Kailangan maaga po ang pagsundo, kailangan alas 6 pa lang, susunduin na namin. Dahil nga po marayo po isang bigay. Isang oras din po yun. O kung may service man, paano na lang? Kung may service. Ay, may marireserve ba? Kailan na yan? Kanyong kala. Di ba pwedeng gasolina na lang yun, Nay? Gasolinahan ko na lang. Siguro naman yung balikan kaya na may 1,000 doon. Balikan. Kaya na po yun, no? 1,000. Punuin niyo po yung sasakyan. Alam mo ba yung sasakyan nyo, Nay? Ayun. Kahit saan po, kasya doon sa ban na yun. Para hindi po kayo masyadong nagawin sa oras. Wala sa is. Ay, pasa na ako. 5 minutes. 5 minutes po, sulat po kayo. Marami pa tayong di-discuss. Mabes, alas ni Roy. Pauwi na rin sila. Opo. Hindi po pwede na, bababa ang ano dito. Basta lagi po. Hindi po kagaya ng ingredient na pwede nyo pong ibigay.
Kahit din po kasi yan. Ay, wala. Ay, di yan, atin yan kailan. Ay, wala, atin yan kailan. Wala, atin yan kailan. Dito siya ano sa dulo na kaina. Yan, kahit tanggalan mo yun. Ay, gawang ko yun. Ay, basta wala. Buwa na. Nawali. Ilagay niyo lang po yung tentative date. Hindi naman yan sure man na i-deliver eh. Basta yan po, tatawag po na kami. Oo. Tatawag po kami dyan. Hindi po yan agad i-deliver na order nyo. Hindi po gano'n. Okay? Alis sa dalawa ko din niya, ubos. Ayun po, ilagay niyo ma'am. July or August. Alis sa dalawa eh. Hindi, tatawag na lang sa kanya. Hindi po, kailangan. Ilagay po natin po. Ilagay ko din niya, ubos. Alis sa dalawa na lang. Yung po mga contact number niyo po. Ilagay ko din yung pangalan niyo. Yun po, yung 35. 1995. Ano yung sabi? Ilagay ko yung 35. Hindi naman natin hindi mo kami niti. Tubo. Nga po. Yan po, quality po yan. Galing po ng Vietnam. Mahi ko po isa po ang mahi ko po international company po ng seed company sa Vietnam. Alam naman po natin Vietnam, magaling po sa pagpamali po yan. Pwede sir, kaya lang, yung ilalim mo na halimbawa ng tanda. Bababa yung... Balik? Ay, kailangan din sir. Bababa ka. Okay. Kasi namin. Mabubo pa naman siya, kaya lang problema ko. Dito lang, babawas lang yun. Yan binibigit niya babawas. Alin? Ulit ka na, Jim? Ma'am? Okay. Pinagdagan niyo naman ng hindi. Yun po, pwede naman pong iulitin. Ang problema nga ma'am, humihina yung variety. Humihina una, tapos kung kayo umani ng 100, hindi nyo na makukuha yung sa second na application po ng humihina. Okay? So kung tapos na po, dumako na po tayo sa mga peste. Ano po? Maraming klaseng peste. Peste kapitbahay. Ano po? Hindi naman. Ano? Mababait ang mga kapitbahay. So sabi ko kanina, marami tayong peste. Pesting damo, pesting insekto, pesting kuhol. Yung pesting gold, tapos na po tayo. Amin po yung sure kill at violet. Hindi ko muna po ipapakilala. Kilala nyo naman na po yun. Ayun na po. So dumako po tayo sa mga pesting damo sa ating palayan. Okay? So may tatlong kategorya po tayo, 3 types of weeds. Ito po ay tinatawag nating sedges. Ito po ba ay nakikita niyo sa inyong palayan? Yung ganitong damo. Anong tawag dito? Ha? Ito po yung sedges o yung utha. Hindi mo ba? Tres cantos. Ano po? Yan pong sedges, pag hinawakan niyo po kaya tinawag ng tres cantos, may mga
kanto-kanto yung katawan niyan. Yun ang res canthus. Yung broadleaves naman po, ito po ay example ng malalapan ng dahon tulad po ng silisilihan, kangkong, yan po example ng broadleaves. At ito naman po yung grasses. Ito po yung example po nito ay yung mga trigo-triguhan, salaymaya, at saka po yung palay-palayan. So yung tatlo po na yan, kapag po ay dumapo sa ating palayan, perwisyo. Kasi nga po, kaya perwisyo, kasi pag nagpataba po tayo, nakikihati pa po siya sa sustansya. Opo. Pangalawa po, sa sikat ng araw, nasisilungan po ang palay. At mas maraming sakit ang palay nyo kapag tinubuan po kayo ng mga ganitong problemang damo sa inyong palayan. Okay. Bakit ko po mahalagang banggitin po yung kategorya ng damo? Marami po kasi sa merkado ng mga nabibili mga pandamo. Kaya nga lang ang problema, hindi po natin alam kung paano gamitin. Sa dami po namin kumpanya, nalilito na rin po kayo, di ba? Okay. Isa-isahin po natin. May tinatawag pong selective herbicide. Ano po ba ibig sabihin ng selective herbicide? Hindi po. Ang selective herbicide, ano nangyari? Wait lang po. Wait lang po. Diba, walang stock. Okay. So tuloy po tayo. May tinatawag po kasi tayong selective herbicide. Pag sinabing selective, pag bumili kayo ng herbicide na lason, pag in-apply niyo po, hindi lahat ng klase na daw mamamatay. May pipiliin siya. Okay. May tinatawag naman po tayong broad spectrum.
Pag in-apply nyo po ito, lahat ng klase ng damo papatay sa palay, pero safe ang palay. Safe po ang palay nyo. Papatay lahat po ng damo, safe ang palay. Okay. Mas maganda pa yung broad spectrum, di ho ba? Pero, meron pong kategorya ang mga pesting, mga herbicide. May tinatawag tayong pre-emergent, ano pa, mid-post, tsaka late-post. Pag sinabing pre-emergent, ano ibig sabihin tatay ng pre-emergent? Buto pa lamang po, papatayin na. So, huwag nyo i-expect na yung binili yung laso, papatayin yung nakatubo. Buto lang ng damo. Pag sinabing mid-post, ito po 1 linggo hanggang 2 linggo. At yung post-emergent, ito po ay nagre-range na po ng 15 days hanggang 1 buwan. Gusto nyo bang malaman kung ano po yung mga yan? So, unahin po natin yung aming Eros Gold. Meron na po bang nakasubok ng Eros Gold dito? Eros Gold? Wala pa. Ang Eros, nakasubukan nyo na po ba? Kamusta naman po? Maganda po ba? Ayun. Sabi po nila, ma'am, sila sir, maganda naman po. Ang Eros Gold po natin ay pre-emergent herbicide na usang pambuto lamang po ito. So ito po ay may dalawang active ingredients na wala pa kayong makikita sa ibang kumpanya kundi sa amin pa lamang po. Ito po ay yung pyrosulfuron ethyl at saka po yung petylachlor. Pag pinagsama po yung dalawa nito, maraming klaseng buto po ang kanyang buksain. At tumatagal po ang bisa nito ng 15 to 20 days na hindi po kayo tutubuan ng mga pesting damo sa inyong palayan. Ito po ay maaaring may tubig o sanap-sanap lamang po ang inyong type po ng booking po sa inyong palayan kapag nag-apply po ay ng Eros Gold. Okay? Maganda rin po rito, matipid pong gamitin, isang sachet po, isang tank load. Ang laman po ng isang box, kung ano, wala po kasi kaming dala, alam namin kasi tapos na kayo sa pagbuto, yun o. So, 10 po naman yan, pang 1 hektarya po yun. Isa lang po tayo, pwede na po siya. Isang sachet, ito po ay hindi liquid. Ito po ay powder form, na kung saan kapag inilagay niyo po sa nozzle ay sa sprayer niyo, madali pong matunaw. Hindi po nagbabara sa nozzle. Marami pong nakagamit na po sa inyo rito sa Apalit, sa part dito ng Maluko. Kaya marami na pong nakagamit po niyan. So, lagi pong nauubos po ang stock ni Danas kapag po ito po ang aming ipinupromo, Eros Gold. Okay, ang isang box po ay nagkakalaga po ng 100 pesos ang isang sachet. Pero kung bibili niyo po siya ng isang box, 900 lang po siya. Opo. Kung sabog tanim po kayo, ay 3 to 5 days po pagkasabog. Nagsabog ka ngayon, magbilang ka ng 1 araw, ay 3 araw, doon niyo po i-apply po yung Eros Gold. Okay, maliwanag. Kung lipat tanim o mismo naglipat po ay ngayon, pwede niyo na po siyang i-apply. Okay? Ulitin ko muli, erase sa mga buto, kontrolado mga pestig na mo sa ating palayan. Pinakikilala ko po sa inyo ang aming Eros Gold. May tanong po ba? May tanong po tayo para ho... Pwede pong sanap-sanap. Huwag naman po itigang ang lupa. Sanap-sanap. Basa-basa po tatay. Yun po. Opo. Then after po 2 weeks, saan po ay magpatubig? Saan pwede na ho ay magpataka? Opo. Sir, sabog po eh. Ay, kasi sir, sabog tanim, di ba? Pag nagsabog ay 3 araw at nagpatubig kayo, babad po ang inyong buto ng binhe. Hindi ho tutubo yun. Oh. Pwede po yung basta may ganyan na po. Ganyan na po yung palay nyo. 10 to 15 days, range po doon. 10 to 15 days pwede na po. Pero kung ganun, buto ka lang ho, at natutubigan nyo, mabababad ang buto ng inyong tutubo. Dahil sabog tanim po kayo. Pero kung lipat tanim po, pagka-apply nyo po ngayon, 3 araw pwede nyo nang papasukan. Okay? May tanong po ba? Kung wala na pong tanong, sunod po natin. Pagkaraan po ng 7 araw hanggang 10 araw, sino po gumagamit ng ganyang stage ng pagbomba ng lason sa ganitong araw? 7 to 10 days. Sino po ano po ginagamit yung produkto? Advance. Tama po.
ito rin po ay kaparehas po ng kategorya ng advance. Pero mas magaling po ito kasi maraming klaseng damo po ang kanyang pinapatay at wala pong sunog sa palay po ito. May mga laso po kasi sa ganung edad, pag in-apply mo ng pandamo, naninilaw po siya. O, di ba? Dito po hindi. Malamig po sa palay ito. Kung gumagamit po ay ng advance, ito na po ang panghalili nyo. Ang maganda po rito, bagyo sa galing, epektibo sa maraming pagpagsapo ng maraming damo. Madali po tandaan, tornado, isipin nyo lang yung malakas na hangin. Tornado. Ang presyo po niyan ay nagre-range po ng 780 to 800 po. Isang hektarya po siya. 100 ml kada 16 liters po. Opo, halos na presyo, pero malamig po sa palay. Kahit natutukan, sir, wala nang problema. Hindi kagaya ng advance, pag natutukan mo yun, at natutukan mo, natubigan, maninilaw ang palay mo. Dito hindi ho. Okay? Kaya po blue label ito, kaya po may labeling. Malakas po siya, pero malamig sa palay. Yun ang ibig sabihin ng blue label. Yan, blue label siya. Malakas pero matibay sa pagbuksan ng... Sunod po natin, ito na po yung isa po natin. Norin po natin. Dumating na ang tagapagligtas ng Mamaya po. palaya laban sa mga pesting damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patayang palay-bayan, durog ang ubo-ubo sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesting damo sa palayan. Salvador Herbicide, ang tagapagligtas sa mga pesting damo mula sa Jardine Distribution. Isa pa. Dumating na ang tagapagligtas na Hanggang 40 days po. Opo. palayan laban sa mga pesting damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patayang palay-bayan, durog ang ubo-ubo. Wala signal talaga. Ito na lang po tayo, sige. So, kanina po, libot-libot kami ni Jason, ay ni Jim, yung naka-area po dito. Nakita po namin yung palay nyo, nasa edad pa lang po ng 30 days, 25 days. Yung iba po, 20 days po, yun po edad ng palay nyo. So ngayon po, medyo didiinan po natin yung Salvador kasi ito po yung kailangan yung pandamo sa timing ng ganyang palay. Iyan nga tatay. Okay. So just in case po, na may damo po, at kailangan nyo pong mag-spray at di pa kayo nakakapag-spray, ito po gamitin natin si Salvador 200 OD. Bakit ito po ang nire-recommenda ko po? Kanina po, pinag-aralan po natin yung lahat ng klase ng uri ng damo, di ba? Yung malapad ng dahon, may buko, walang buko. Lahat po yun, sakop po ni Salvador 200 OD. Hindi nyo na kailangan pang haluan ng kung ano-ano pa. May ugali kasi ang pangas, bibili ng pandamo, bibili pa ng isa, imimix po doon. Pwede po. Ayun o, si Tatay Soylo po mismo ang magsasabi po. Opo. Opo, madamo. Ano ginamit tayo? Ayun. Si Tatay Soylo po ay hindi ko po alam na bumili ng Salvador o yung sinasabi niya tayo. Oh. Si Tatay po nagsabi po na magaling po ang Salvador lalo-lalo na po sa sabong tanim. Yun, ang pinakamaganda po tatay. Ang timing po nito, tatlong timing. Tatlo. Ano yung tatlo na huna yan? Pwede sa 15 to 20 days, pwede sa 20 to 25 days, at pwede pa rin po sa 30 to 40 days. Pero dapat po, bilang isa pong magsasaka, huwag niyo po paabutin ng 40 days na madamo pa inyong palayan. Kasi ang mangyayari po doon, magtatakles na po kayo doon, mayroon pa po mga pesting damo sa inyong palayan. Dapat hanggang 30 days ng pababa, mapuksan niyo na po yung pesting damo sa inyong palayan.
At ang maganda po sa Salvador 200 OD po natin, malamig po ito sa palay. May mga herbicide po kasi pag in-apply po natin, pagkaraan ng 3 to 5 days, naninilaw ang mga dahon po nito. Ito po ay walang sunog sa dahon, matipid pong gamitin. 1 hektarya na po ang 1 litro. 100 ml kada 16 liters po ng tubig. At ang suggest ko lang po, pag mag-a-apply ka ng herbicide, walang lap. Alam niyo po yung lap? Kailangan, di ba, si farmers mag-apply, babalik. Kung minsan yung dugtungan ng lap, doon tumutubo yung damo, kailangan magsalubong po sila. Kaya papansin niyo paano yung tatanawin nyo gano'n, ba't may damong pa gano'n? Di ba? Hindi salubong po yung lap noong nozzle. Kailangan po yung tinadaanan ng lap. Kailangan nakasanin. Opo, saning. Ayun, magandang tanong ni tatay. Pag mag-a-apply po kayo, kailangan din pong konting tubig. Ngayon, kung sa batang edad po, pwede nyo patubigan ito ng 3 to 5 days papasukan hanggang 2 araw. Halimbawa, 15 days pa lang yung palay mo sir ngayon, no? Nag-apply ka ngayon. Mga kinabukasan, may 2 araw, mapapasok ka ng tubig. Para tulong kasi po yung tubig. Bakit po? Tulong ang tubig para hindi na makaremover yung damo. Kasi hindi mabubuhay ang damo eh. Subukan nyo pong huwag mag-herbicide pero lubog po yung damo. Hindi mabubuhay yun. Water management ang tawag doon. Pero sa type po ng inyong lugar, nawawalan po ay ng tubig. Di ba? Kaya kailangan nyo pong isprayan ng mga pandamo. Lalong-lalo po sa sabog tanim, 3 beses po kayo nagpapandamo. Tama po ba? Isang pagputo, isang bata, at saka kung may lumusot pa. Tama ba tatay? Di ba ganun ang sistema ng mga magsasaka? Dito po, once na po ay mag-a-apply, sakop niya na po lahat. Yung edad po nung, range po nung mga edad ng palay. Yes, magandang tanong ni tatay. Sa umaga daw po may apply. Sa umaga po, pero walang hamog. Yung walang hamog ay nagre-range na po yun ng 7 o'clock pataas. Kasi pag may hamog, sir, tumatabang po kasi may mga tubig-tubig pa po yung dahon. Siyempre, pag tumamang gano'n yung nozzle, siya pa po yung dosage na dumadagdag po dun sa tinimpla po natin. Okay? Ang SRP po nito ay 1,350 po ang 1 litro. Malapot po ito at ang maganda po nitong OD. Pag sinabing OD po, oil dilution, makapit po siya para po siya mag-sticker malangis. 1,350 nanay. Ito po ay nagkakaubusan na po ngayon. Baka ho, pag pumunta kayo sa mga suking tindahan, wala na kayong magbili. Dahil nagkakaubusan po ngayon na ito. Pero po sa amin, meron po kami stock na dala. Okay? May tanong po ba sa Salvador 200 OD? Tay. Lahat po na makikita niyong damo sa inyong palayan, kaya niyang patayin. May bukuman o wala, papatay niya. Trigo, sarimaya, ano ba yung trigo-triguhan, at saka yung pescantos, palay-palayan. Ganito yung tayo. Kaya marami akong pinakilala, depende po sa inyong paggamit. Dahil sabog tanim kay tatay, kailangan mong magpambuto. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpambuto, napakaraming damok tutubo sa'yo. Tama tayo, no? Pero kung nagpambuto ka, may tumubo man, limitado. Almost 20 to 30% lang tutubuan ka. So ito lang pang follow-up tayo. Kaysa hindi ka nagpambuto, nagpataba ka, basal, mayroon na po, tutubo po napakaraming damo doon. Lalo na po, hindi kayo tinutubigan ng inyong area. Kailangan nyo pa rin po mag-aerosol. Tama tayo. Kung nag-uulan tayo, tama ka. Opo, kung nag-uulan, kung hindi maganda ang panahon, ito na po ang timing natin. Kasi, wide window eh. Pag sinabing wide, 12 days hanggang 40 days, pwede po natin i-apply si Salvador 200. Okay? So ngayon po, may dala po kami nito. Sana ho, magustuhan nyo po at makabili po kayo. Ha? Si Jim po kausapin nyo. Jim, pwede daw ba utang? Pwede daw ba utang? Tapos na tayo. Sige po.
Sige po, ako. Sige po, kausapin niyo lang po si Okay, next po tayo sa mga pamatay insekto po o mga pestisidyo laban po sa insekto. May mga insekto po tayo na karaniwang problema ng magsasaka. Una po, GLH. Alam niyo po yung GLH? Ito po yung maliliit na kulay berde. Kapag ginanyan niyo po yung kamay niyo sa palet, lumulundag-lundag pa. Berdeng musong kabayo. Yan. BPH naman po, kapamilya ng GLH pero mas mahirap patayin. Brown plant hoppers. Ito po kapag umatake sa palay nyo, sunog ang palay nyo, bilabilao. Bilabilao po. Yun po yung hanip. Hanip po ang tawag doon. Okay? Ito po yung black bug. Umaatake po yan during pong sapaw na ang palay, sinisipsip niya po yung katas ng katawan ng palay at saka po yung bunga. Stem borer naman po, ito po yung dead heart. Pag bata pa lang po yung inyong palay, nalalanta po yung dahon. Pag hinugot niyo po yung dahon, madaling matanggal. Dead heart po yun. Pag matanda naman na yung palay, makikita niyo labas ang sapaw ng palay, uban. Kulay puti. Kulay puti yung nilabas niya buhay. Yun yung atake na stem borer. Yung leaf folder naman po, makikita niyo sa inyong dahon ng palay, nakapaikot yung dahon. Pag binuksan mo, namumuti. Yun ang leaf folder, atake ng leaf folder yun. Ginagasgas niya po kasi yung chlorophyll o pigment ng dahon po ng palay. Napakalaga po ng dahon, gawa ng, doon po, nagkaroon ng proseso ng paggawa ng pagkain. Para maganda po iuuhan niya. Okay? At saka isa pa, wala dyan, yung altangya, yung rice bag. Na kapag lumabas po ang palay niyo, doon pa lang aatake siya kasi kabanguhan na po yun. So pupunta ang tangya doon, sisipsipin niya po yung malagatas po ng butil ng palay. Pag nasipsip po yun, wala po ay anin kasi magiging ipa. Magiging ipa at kulay itim po yung palay niya. Okay? Yan po yung mga problema po natin sa ating palayan. So ating susolusyonan po yan. Depende po yan sa atake po ng mga peste sa ating palayan. Hindi po lahat yan akma para lahat ng insekto mamatay. Example na lang po, pag masakit po ba dyan nyo, iinom po ba kayo ng Biogesic? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi akma para dun sa problema mo na yun. Okay? Ito po yung beta C. Yung beta C po, ito po ay madaling salita, pang-paro-paro po siya. Paro-paro. Tsaka berdeng usong kabayo. So matipid gamitin po ito. Kasi nga po, pang-4 na hektarya na po yung 1 litro. Good for 4 hectares. Ang halaga po nito ay nagkakalaga lang po naman ng 600 ang 1 litro. 4 hectares, paro-paro. Yan po, green leaf hoppers. Yan po. Segundo lang patay po ang mga paro-paro po. Laban po sa beta C. Opo, beta C. Hindi po. Matagal po expiration niya, 3 to 5 years. Sunod po natin, kapag naman po yung uban ang problema. Yung uban, o yung bata pa lang pala yung nalalantay dahon, ito po gagawin natin, senyor. Ang uod naman po ito. Pati po itlog ng uod, anong paru-paro kaya bugugin po nito ng senyor natin. Mabugok, para hindi na mapisa. Tumatagal din po ang kanyang visa ng 14 days. Systemic po kasi ito. Yan po. Nanunod at kumakalat sa buong katawan po ng tanim. Sa buong sistema ng katawan ng palay, kumakalat po yan. 14 days po ang tinatagal ng visa po ng ating senyor. Okay? Ang presyo po nito ay 600, 2 hektarya po. Ang katumbas po niya. 600, 2 hektarya, systemic. Ito po ay pangparu-paro. 600 din po. Okay? Next po tayo. Sa hindi mabisa ng Emperor Insecticide kontra mga insekto sa palayan, ang pananim na kanyang daanan, nagiging parang giniguan ang palayan.
tumatagal ang bisa ng Emperor laban sa mga pesteng insekto. Kaya hinintuan ang resulta sa anihan. Emperor Insecticide para sa ginintuang ani sa palayan mula sa Jardine Distribution. Okay. So, nais ko po ipakilala sa inyo ang aming produktong magaling po pagdating sa Altangya o rice bag. Ito po si Emperador. Ay, Emperor pala. Emperador, akala ko Emperor lang pala. Ay, di ba ito? Sige po. Kaya po Emperor, hawig bisang tumatagal. Di ba yung mga emperadista sa ibang bansa, Emperor ang tawag sa kanila. Hawig. So, hawig po siya kasi nga, mabilis pumatay at tumatagal din ang kanyang bisa. Lahat po ng klase ng insekto, lalo-lalo na po yung Altangya, yung rice bag, yung mabaho, kaya-kayang patay po ng ating Emperor. So matipid pong gamitin, pang 2 hektarya po yung ating Emperor. So good for 20 loads na po ang ating Emperor. Nagkakalaga po ng 650 ang 1 litro. Okay, pang 2 hektarya lang po yun. So matipid pong gamitin, di ba? So ang bababa po ng laso ng Jardine, ano po? Gusto po namin kasi makatulong mo sa inyo sa abot ng presyo. Yung iba po, libo. Dito po, napakababa lang po. Okay, may tanong po sa Emperor. Pang-Altangya po siya. Sunod po natin, yung sakit ng palay. Kami ay lumibot po sa part po ng Pampanga, karamihan po sa Candaba, sa San Luis. Napansin po natin puro baltic ang mga palay, lalo po yung variety 402. Baltic. Baltic po, ganito po ang Baltic. Ito tinatawag. Yan po, Baltic. Kung wala pa po Baltic, para ma-prevent lang po siya, hindi na pasukan ng sakit. Ito po gamitin natin yung Engel. Systemic fungicide po siya, na kung saan piniprevent niya po yung sakit ng ating mga halamang palay para hindi po magkaroon at kumalat ng sakit po ng rice blast. Systemic po ito, ina-apply po ito ng unang apply po 30 to 35 days, pangalawang apply 50 to 55 days. Dalawang application po siya. Systemic, nanunot ang kanyang buong katawan ng palay at pampaberde po ng dahon pa ng palay po ang ating Engel. Okay. Ngayon po, ang tanong, pag ito po ay pinabayaan nyo at hindi po nyo sinusunod ito, magiging neck rot na po yan. Pag lumitaw na po ang uhay ng palay. Neck rot, ito po ay yung nabubulok po yung tugtungan ng uhay ng palay. Nabubulok. Oh. So ito po gagamitin natin Deagle P. So ito na pang-ultimatum. So ang presyo po nito, systemic din po and highly potent sa pagdating po sa mga sakit. Nagkaalaga po siya ng 900 ang isang 250 ml per 1 hectare. Ito naman po, nagkakalaga lang po ng 500 ang 1 litro. 1 hektarya po ito, sir, ma'am. 100 ml kada 16 liters. Ito po, 25 ml lang po siya pang 1 hektarya. Kaya lang, may kamahalan po siya kasi pang ultimatum na po ito. Opo. So, kung wala pang sakit, ito muna. Agap lang muna. So, pagdating po sa mga, yung sinasabi ko kanina, yung namimilot, yung namumuting dahon, ito po, atom po gamitin natin. Atom naman po. O, maganda pong i-mix niyan dito po sa beta C. Yan. Magka-mix po dapat. Nagamit po kayo ng 2 sachet sa 1 litro. Hindi po, ito po yung pang namumuti po yung dahon. Ito po, gagamit po kayong 2 sachet, ihalo nyo po dyan. Okay? Then pag ang problema nyo may hanip, gagamit naman po kayong upload. Kuha nga upload doon. Opo, hanip to. Ito, hanip. Bago lang, nakukuha niyo, pero pagka malalaman, hindi mo na Opo. Nung ano po? Opo. Kailangan po, kan po yun. May halo na, sir. Kapag solo lang, sir. Opo. Ito po, gagamit po kayo ng 2 piraso din po nito. Ihalo nyo po naman po sa Emperor. Yan po ang kanyang mixing. Yan po ang kanyang tandem. Opo, sa Emperor. Para sa hanip naman. Tsaka Altangya. Yan po.
Opo, sachet tatay. Ihalo niyo po, pwede na po i-mix dyan. Or kung hindi nyo mi-mix, 2 kutsara na ito, 2 takip na ito. Ganun din, 2 kutsara, 2 takip po na ito. Okay? So, para naman po sa pampapulas, pampapintog ng butil ng palay, ito pong Omex ang gamitin po natin. Pampapintog ng butil ng palay, ito pampakinis. Kung ang isang kaban po natin ang nagre-range po lang ng 50 to 55, ito magiging 60 to 65 per kaban yan sa pinto. Kasi pinaninipis niya po yung cell wall ng butil ng palay para pumintog po siya. Paano application po nito? Pag may nakita na po ay sapaw ang palay, doon niyo po i-apply yan. Opo. Opo, kahit hindi pa lahat, i-apply niyo na po ito. Pwede niyo na po i-mix dyan sa mga lason na yan. Pwede na po ihalo dyan para minsan ang apply na. Opo, may cushion nga po na eh. Kaya binigyan ko po yung cushion, dyan mo niyo po mababasa. Yan po, hindi po lahat kailangan bilhin yan. Nasa inyo po kung anong problema nyo at laging kada clapping, ito nagiging problema ko, doon kayo. Kung ano yung kailangan ng palay, Yun po ang kailangan. Hindi naman lahat yung kailangan bilhin. kumbaga, inaano lang. May choices po kayo. May choices. Okay? Kung wala na pong tanong, dito po natatapos ang aking pamiting. Magbibigay po ulit ng... Okay. Sa ngayon kasi, ang sabog tanin, para may tinusal, yung lupa ba, parang tayo na, yung ba'y ano lang Mataba po yun kaya, yung worms. Mataba po yun. ang sinasabi nila, yung daw pag nawala yung sa buhay, magpapala daw kayo yung pagpapala. Hindi po. Hindi po. May problema, bacteria po yun. Nagmula po sa lupa yung bacteria. So ang kailangan po ito bactericide, hindi po fungicide tayo. Hindi nakakasama sa pala yun, parang Hindi po. Organic nga po ito eh. Makakatulong pataba. Ang problema lang baka binubutas yung mga pilapil. Maigat. Yun po, lahat po ng bibili ngayon ay meron pong giveaway ng water jug at kasama pa po sa rapol. Yun po ang ating gagawing sistema. Okay? So, lahat naman po makakain, ngayon po yung bibili kasama po sa rapol na sprayer. Okay. Sige po. At yung mga suking tindahan, available naman po dyan sa... Yun lang po at maraming salamat po sa ating lahat. Sana po nakatulong po kami. Okay. Babuyan kanina kaya Tay. P5, opo. Ay, ibibigay po namin kay Pangulo. Wala po kami dala ngayong pagpasyal po namin magkakaroon po. Order, dadali na lang. Apo. Eh, punta na lang kay Pastor.